Konnichiwa and welcome back to our channel. So today guys is Friday and today is the last day of school ni Kuya Michi. Saturday until tomorrow until Wednesday guys is Golden Week. So ngayon nagpe-prepare ako. Now it's currently, ano oras na ba? Siguro mga 12:30, ganyan. So, susundin namin si Kuya Michi mamaya. And then, after that, ay pupunta tayo sa bahay nila Bianan. So, hindi namin alam guys kung ano yung plan namin this Golden Week. So, wala pa kami talaga masyadong plan. Kasi medyo maulan talaga this week and also next week guys. So, yeah, it's been a while kasi nga nagkaka-allergy tayo guys. Hindi ko alam kung makikita nyo pa. Medyo, ano yung mata ko. Medyo pula pa yung mata ko, guys. Lagi kasing kumakate yung mata ko. Tapos yung ilong ko. So, so yun guys, yung mga pangyayari natin. But anyway, yeah, so now nagpe-prepare ako. So, samahan niyo ako mag-prepare. And then mamaya magpunta tayo or uwi tayo sa bahay nila Bianan. And of course, yeah, magba-vlog tayo kung ano yung mga gagawin namin or mga plans namin this Golden Week, guys. So, yeah, tara, let's go! So, ayan guys, nagluto ako kahapon ng Spanish bread. Ayan. May natira pa. 1, 2, 3, 4. So, kailangan natin itong dalhin kasi baka mapanis siya. Dahil, mga ilang days tayo wala dito sa bahay. No, so, yan. Lalagay ko na lang dito sa ziplock. Pwede rin namin kainin mamaya ito sa, sa train guys. At saka, nagustuhan ni Kuya Michi ito kahapon talaga. Ang daming nakain. Parang dalawa ate. Tapos this morning, nag-breakfast din siya ng parang isa ata neto. So, yeah, pagdating niya, for sure, gutom na gutom yun siya. So, yan. Dalhin natin. Lagay natin dito sa ziplock, guys. So, sa mga time na yan ay umalis ang daddy para sunduin sa school ang ating Kuya Michi. Kaya pinakain ko muna si KJ ng lunch habang nilalagay ko tong Spanish bread na na-bake natin sa ziplock. So, tapos nag-ayos na din ako para yung mga bata na lang yung aasikasuhin ko mamaya. Nag-prepare ko na din yung mga dadalhin namin today, kaya naman ready na tayo. After kumain ni KJ ay binihisan ko na. Grabe, hirap na talaga akong bihisan ng batuting na to. Lagi akong pagod after ko siyang bihisan kasi naman para kaming nagre-wrestling kapag nagbibihis lang. Kaya naman pinanood ko muna siya ng Bebefin at huwag na nating lokohin ang sarili natin mga momshies kasi ang hirap talaga panindigan ng no screening time. Namin naman mag-asawa okay lang screening time basta may time limit at alam namin kung ano yung pinapanood ng mga anak namin because they still need guidance from us. Sugoy, agkikit. Nagdali. Oo.
Ayan. Labas na tayo, guys. Pero grabe. Grabe ang ano. Tawag dyan. Yung hangin today. Super. Ay, ay, ay. Lamig niyo, guys. Yan. Ang lakas ng hangin. Super. What? Alis na tayo, guys. Grabe, sobrang hangin. Ang lakas ng hangin talaga today. Pero at least hindi ganun ka super lamig talaga, guys. Mas warm na. Ayan. So yun, the next day, Saturday yan, umalis kami ng bahay nila Bianan ng 6:15 ng umaga. At for today ay pupunta tayo sa bahay nila Obachan dun sa Tokushima para nga bisitahin sila. Dahil nga medyo may kalayuan, so usually maaga talaga kami umaalis. So I think mga 4 to 5 hours ang biyahe natin papunta pa lang dun, depende kung ilan stop ang magagawa natin today. At dahil nga maagang umalis, di na ako nakapaggayak dahil inuna kong mga bata, kaya eto, dito na lang ako sa sasakyan nakapag-ready. Anyway, nag-sunscreen lang naman ako kasi sobrang init talaga today. 1, 2, 3, go! Golden Week. Naku guys, first time namin pinarahan at pinahinto ng pulis dito malapit sa Akashi Kaikyo Bridge. Nagulat talaga si father-in-law at habang pinapahinto niya ang sasakyan, sabi niya, Nande? Bakit daw? Lahat naman okay. Yun pala, ako tsaka si mother-in-law, di naka-seatbelt. So, sobrang gulat kami. Kasi nga, lagi kami di naka-seatbelt dito sa likod. Pag dumadaan dito, okay naman. Pero yun lang, nasa rules naman talaga yun na dapat naka-seatbelt ang lahat. So, but thank God kasi wala naman kami binayaran at natagalan lang talaga kasi ang dami nilang mga papeles at chu-chu-chu. So, after nila kami mapahinto, ang dami na ding mga sasakyan sa likod namin na pinahinto din at yun, seatbelt din ang dahilan. Sobrang strict nila today pero dahil din siguro kasi Golden Week at ang dami nang nagbabiyahe so they make sure talaga na safe ang lahat ng mga taong nagbabiyahe. Pero tawang-tawa kami kasi sabi namin baka natsyempohan lang talaga kami today.
my police very strict. Habang nasa biyahe at andito na kami sa Naruto Bridge, may aksidenteng nangyari. So first time din naming makakita ng ganitong aksidente na nakataob talaga ang sasakyan. Grabe guys. Pero yun lang maganda dito sa Japan kasi sobrang bilis na mga respondents or rumesponde ang mga pulis at ambulance. Kaya wala na yung mga taong sakay at baka dinala na rin talaga nila sa hospital. So yun, habang nagbabiyahe kami, na-realize ko na God allows na parahan kami ng mga pulis nung time na yon para to make sure na safe kami kasi nga sobrang daming na mga nagbabiyahe ngayong araw na Golden Week sa expressway at napakadelikado. So sobrang thank you Lord din talaga. At dahil nga sa aksidente na to ay nag-cause talaga siya ng heavy traffic. Ang haba talaga ng traffic hanggang sa loob at labas ng mga tunnel. Bili tayo ng guys, wet tissue ni KG. Tsaka daw, snack daw, ayan, take snack dito. Itong jelly drink, fruit mix, tsaka, ayan, itong corn.これ母ちゃん買おうかな。ちょっと。なんやろそれは乾燥のやつ。はい。Super expensive だね。Not expensive. Yay! Okay. Hi guys! So, andito tayo sa Kamita Town. Grabe, ang daming mga pangyayari kanina guys. Oh no! You got ice cream? Chotto, chodai. はい、おりおりし。あれおいしい。おいしいなこれ。ねえ。おいしい。ケージもほら。ママ、ケージ君あそこでいいよ。こっちこっち。すごいよね。これ？見た目ほどやのに。あ、これは？チキンカツ。
Kumain lang kami dito ng lunch kasama si father-in-law. After niyang kumain ay dinala niya si KJ dun sa playground kasi nandun si Kuya Michi tsaka si mother-in-law para makakain kami ng mabuti. Ang sarap ng pagkain dito guys, pero medyo maalat yung tonkatsu na na-order ni Tomo. Pero super favorite ko talaga dito yung curry nila, kaya paminsan-minsan nagre-request ako mag-stop over dito sa service area na to, dito sa Makita. Malaki din pala ang serving nila dito, kaya naman share na lang din kami ni Daddy kasi hindi ko rin talaga mauubos. Madami din mga locals na nagsa-stop over dito. Dahil sa kabila, meron mga souvenirs na pwede kayong bumili. At anyway, madalang lang ako nakakakita ng mga turista dito guys. So medyo malayo pa nga tayo at siguro mga 1.5 oras pa ang biyahe bago natin marating ang bahay nila Lola hapon. So yun na nga guys. May na-aksidente kanina doon. Grabe. Kakatakot. So yun. So I think mga 1 hour pa tayo guys bago tayo makarating sa bahay nila Obacha. Tayo si KJ. Let's go! あれママは Madurog ka na. KJ. Gamay. Oh! ママは minutes bago makarating sa bahay nila Obachan ay nakatulog naman itong dalawang batuting natin guys. Kaya naman inaantay na lang muna namin silang magising ng kusa para hindi umiyak. So yun na nga, pagdating namin ay nakabantay na pala si Obachan dito sa labas ng bahay nila. Sa mga bagong subscriber na pamilya natin, ito palang bahay nila Obachan ay halos mag 60 years old na po ito. So ito pa ang bahay nila nung maliit pa sila mother-in-law tsaka ng bunso niyang kapatid. Grabe guys, matibay yung pundasyon ng bahay na to kasi yung wall ay gawa sa putik tsaka buhangin ata yan guys, na may ano bang tawag doon, damo ng palay, ganun. So sa English ata yun yung ginagamit nila sa paggawa ng mga straw houses, ganyan. At ayan, nag-aagawan na naman po sila sa laruan. After ng isang oras ay nagpaalam na rin kami kay Obachan. So bago kami umuwi guys ay dumaan muna kami dito sa ilog na malapit sa bahay nila Obachan. Oh, 綺麗。 No. 綺麗やん。 Side trip muna tayo guys sa ilog. Woohoo! Yay! I like it! Alala.
aray ko. Sakit sa paa, guys. Na sobrang lamig na tubig. Mag-ano muna ako. Mag-dry up. Tsaka, magsapatos ulit. Teka lang, pero ang ganda ng ano, ang ganda saan ng panahon. Yan. May mga nagka-camping din doon. Ang ganda sana mag-camping dito actually. Ayun, malakas ang hangin. Yan, so laro-laro lang kami dito muna. Yeah. Grabe, sobrang nag-enjoy kami dito sa ilog na to guys. Kaso, di pa kaya mag-swimming kasi nga sobrang lamig pa talaga ng tubig. So, hopefully makabalik tayo dito sa summer kasi nung last year, dito din kami nung summer guys. So, yes, sarap nga sana mag-camping tsaka barbecue dito. Kaso nga lang, hindi tayo nakapag-prepare. So, yun guys, hanggang dito na lang muna family. Thank you for watching us today. At sana ay nag-enjoy din kayo. Sa mga di pa nakasubscribe at nakafollow, subscribe na po kayo para maging parte na din kayo ng aming munting pamilya at simpleng buhay dito sa Japan. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Matane!